Good morning! Magandang umaga! Maya Pabak! Kumusta na po kayo mga kapatid, mga kasama? Nawa po ay sumusunod po tayo sa utos ng pamahalaan, stay at home. Para po matapos na itong sa May 15, 2 months na tayo naka-quarantine. Pero ang nakabuti sa atin ay nakapag-reflect tayo sa ating mga sarili, sa ating natanong na ba ninyo na kumusta na ang inyong kaluluwa? Kumusta na ang ating personal na relationship sa Diyos? At kumusta na yung mission ipinapagawa sa atin ng Diyos sa kanyang iglesia? Ngayon pong umaga ay bilang pagpapatuloy nung last message ko, dinagdagan ko lang pong isang salita. Nung pong last message ko, ang tinalakay natin ay yung paghahanda at paglilinis. Ngayon naman po ay tatalakay natin yung paghahanda bilang review, paglilinis at pagpapanatili. Sa wikang English po ay preparation, consecration, and preservation. Bueno, nanya kung buksan ninyo ang yung Biblia sa Joshua chapter 3 verse 5. Ito po yung talata natin ginamit last Sunday. Itong pangyayari sa buhay ng pamumuno at pamamahala ni Joshua. Sabi po dito, Joshua 1:8, Joshua chapter 3, hindi po chapter 1, chapter 3, verse 5. Sabi po dito, sinabi ni Josue sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat bukas ay masasaksiyan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Praise God! Sumaglit po tayong yumukot, dumulog sa Panginoon Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa patuloy niyong pag-iingat sa amin. Isa man sa aming mga kapatiran at mga mahal sa buhay, ay wala kaming alam na nagkaroon ng COVID-19. Pero nalulungkot po kami sa aming kapwa Pilipino, mga doktor, mga nurses, mga frontliners, binawian po sila ng buhay. Yung po mga pamilya nila, amin po dinadalangin ng Diyos, patuloy niyo pong i-comfort, aliwin, patuloy niyo pong bigyan ng katatagan at lakas ng loob. Katulad namin na nawalan din ng mahal sa buhay. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa pagkabasa ng iyong salita. O Banal na Espiritu, kasiyan mo po kami. Puspusin mo po kami. Buksan niyo po ang aming espiritual na pangunawa, ang aming mga puso at isipan, upang maging handa at excited sa iyong mga salita na aming matutunghayan, mapapakinggan. At handa ka po kaming magmahal sa iyo at sumunod sa iyo, upang lalo namin makilala ng lubusan at ng malawakan ng aming Panginoon Jesus. Ito po ang panalangin namin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Praise God. Bilang review po, last Sunday, my message is about preparation and consecration. According to the book of Joshua chapter 3, Joshua prepared his people before they go to Canaan, before crossing the Jordan River. Hindi naman po kasinlalin ng Red Sea ang Jordan River nung si Moses naman ang namumuno. Ngayon po, ang namumuno sa panahon ni Joshua, lalo chapter 3, iniutos ng Diyos sa kanila na linisin nila ang kanilang sarili to consecrate themselves because God will do miracles. Gagawa ng himala, gagawa ng mighty things ang Diyos. Yun po ang ating napag-aralan. Napulot po natin doon at natutunan yung paglilinis sa sarili ay napakahalaga. Tayo ngayon ay inutusan ng Diyos na
maganda, maglinis, patuloy na maglinis at pagpapanatili, preservation. Kung tayo'y patuloy na maghahanda, patuloy na magpapalinis o maglilinis ng sarili, patuloy na magpapabanal sa banal na Espiritu, at patuloy na manatili, maganda at maglinis. How do we preserve ourselves? Paano po natin ipagpapanatili ang ating mga sarili? Number one, continue what we've started in preparing ourselves in tune and in line with God. Napakaganda pong makita ng Diyos na tayo'y in tune palagi sa Kanya. Focus palagi sa Kanya. Anumang mga problema, anumang mga pagpapala, ay yun ay additional challenge sa atin at additional blessing sa atin upang ipaalala ng Diyos na tayo ay magpatuloy, na tayo ay maghanda dahil meron siyang ipinapagawa sa atin. So, we must continue to prepare ourselves in line with God. Naghahanda ka na, pero ang pinaghahandaan mo ay yung saan ka mamamasyal pagkatapos ng quarantine. Pinaghahandaan mo ay yung pagpasok mo sa school o sa trabaho. Hindi po masama mga yan. Pero wag nating kalimutang ihanda ang ating sarili, linisin ang ating sarili, at panatiliin natin na tayo ay in tune and in line with God. Napakahirap pong malayo sa Diyos. Kapag tayo ay lumayo sa Diyos at malapit sa mundo, sa masamang sistema ng mundong ito, sa kalayawan ng mundong ito, lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life, hindi po nating makikita, mararanasan ang joy with the Lord, joy in the presence of God. Kaya nga po, naalala ko si David nung siya magkasala, ang sabi niya, "Search me, O God, and renew a right spirit within me." At yun nga po, tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin dahil yun ang gusto ng Diyos. Mga taong nagbabalik loob sa Kanya. Mga taong umaamin na sila'y nagkasala at humihingi ng tawad sa Diyos at muling bigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Always remember, God is a God of second chance. He always gives a chance to those who will repent. Excuse me po. So, how do we preserve ourselves? Pangalawa po, always search and reflect ourselves. Always search and reflect ourselves, how our lives walking in the Holy Spirit, living in the Holy Spirit. Are we walking in the Spirit? Are we living in the conviction of the Holy Spirit of the living God? Always search and reflect ourselves in His Word. Tayo po ba ay matimtimang nag-aaral ng purong salita ng Diyos? Always search and reflect ourselves by having intense and consistency in prayer. In time of prayer to God. Hindi lang basta nagpe-pray. Kung hindi nag-spend a minimum of 1 hour. Kami po, me and my wife, Sister Emily,
my sweet. Meron na po kami ngayong uh, prayer time. Nagsimula nung March 17 until now, 5 to 6 p.m. Isang oras kami ay nagpe-pray. Mauna muna siya, makikiayon ako sa kanyang prayer. Minsan ako nauna, nagbabasa kami ng talata ng Biblia na akma sa kapanahunan at umaawit din kami. Nire-review namin yung mga awit namin, yung mga kanta, yung mga worship song, tulad ng Tunay Kang Matapat. Yun ay tinagalog from the English song, Great is Thy Faithfulness. Yung mga kantang Count Your Blessings, yung mga kantang Sumasamba, Sumasamo, at yung isa pang kanta, yung This is My Desire. Yung kantang yung nakalimutan ko na po ang title. So, bakit ko po sinasabi ito? Dahil sa ating pagpapanatili. Preservation of ourselves. How do we preserve ourselves? Number 3, by preserving ourselves to be committed to the mission that God gave to us. Kailanman, anumang mangyari, hindi natin dapat kalimutan ang mission na pinapagawa sa atin. I-preserve natin ang ating sarili. Panatiliin nating nakapokus sa Kanya. Huwag nating kakalimutan yung mission na yun. CJO will exist to honor God by making disciples and planting churches. Gagawa tayo ng mga alagad na kung saan gagawa din sila ng mga alagad. Na kung saan gagawa din ng mga alagad. At yung mga handa na ating build up, na ating tinrain, sila ay magmumultiply hanggang sila ay mag-church plant. Yun lang po ang ating ginagawa. Wala nang iba pa kasi yun ang pangit ay ibinigay sa CJOL National at yun ang ibinababa sa local CJOL na katulad natin. At yung iba naman, kahit hindi kayo CJOL, kung kayo nakapanood dito at nakapakinig, maaaring yung dinadalawan ninyong church ay may sariling vision and mission. Yun po ang inyong yakapin. Yun po ang inyong lakaran. Kaya nga, kung may mga taong tumutulong sa atin, welcome sila. Pero kailangan nilang magpasakop. Kailangan nilang yakapin yung vision and mission natin. Hindi yung kanilang sariling vision and mission. Mapa ito yung church na kung sila saan ay member o leaders or even a pastor. Dahil po ang Iglesia ng Panginoon Diyos ay may kani-kanyang pangitayang ibinigay ang Diyos. Bagamat isa tayo upang parangalan ng Diyos at gawin ang misyon na ipinapagawa niya. Gawin, tapusin, na may pagtatapat, na may pagmamahal. We are doing this because we love God and we love the people. They are lost. Sabi nga sa Tagalog, sila ay ligaw. Sila ay ligaw. Sa ibang Tagalog ay lupagi. Sila ay nangangailangan ng Panginoong Diyos na buhay. So, preserving ourselves to be committed to the mission that God gave to us. Being committed is joining any programs and activities that the church is doing. Yung po bang kapag may small group, although ito'y online, kailangan gumawa tayo ng paraan para tayo makasama doon. Kasi yun ang mission. Doon ka huhubugin. Doon ka iahanda. Doon ka lilinisin ng Diyos as a disciples. Doon tayo mapipreserve if we continue doing
what God wants us to do. Being committed in joining any programs. Anumang mga programa ng church, tayo nakikisa, tayo sumasali, online man to o face to face. Being committed in joining the activities that the church is doing. Anumang mga aktibidades, prayer meeting sa ating online every Thursday, every Friday, 6 p.m. At yung mga schedule ninyong mga small group sa mga disciple maker ninyo. So, preserving ourselves to be committed to the mission that God gave to us, to support the mission, to show our sincerity for the mission. Yung bubang sinceridad, meron tayong sincere heart, gusto nating sumali, gumagawa tayong ng paraan, nagpapaload tayo para tayo makasama sa prayer meeting, para tayo makiisa sa small group, basic accountability group o BAG, to show our loyalty. Kasi dito tayo inilagay ng Diyos sa iglesyang ito, sa CJ Award Tanawan. At kung may ibang nakikinig na member ng ibang church, doon kayo maging loyal kung saan kayo nilagay ng Diyos. Huwag na kayong maghanap pa ng iba dahil hindi kayo makakahanap kung meron man kayong hinahanap. You cannot find a perfect church, but God put you there to be used for His glory. Preserving ourselves to be committed, we do it with love. Ginagawa natin to dahil mahal ko ang Diyos, mahal natin ang Diyos, mahal natin ang nilikha ng Diyos. Ang mga taong nilikha ng Diyos na katulad natin, nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at anyo. Kaya natin ito ginagawa. Why we are doing this? To experience, ayon sa karanasan ni Joshua, to experience what the early disciples experienced. Si Joshua, naranasan nila, nakatawid sila sa Jordan River, na nahati rin ang river at nakatawid sila. Hindi sila nalunod, hindi rin sila nabasa. Ito yung lupa ang kanilang nilakaran. Why we are doing this? To experience what the early disciples experienced. Di po ba nabasa natin sa Gawa chapter 2 verse 46 hanggang 47? Ano po ang sabi doon? Ang sabi po doon ay araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo. Masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan, house church kung tawagin yun, at may malinis na kalooban. Yun, consecration, malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idiraragdag sa kanila ng Panginoon ang mga nililigtas. Ang Diyos ang nagdadagdag sa mga naliligtas, sa mga sumasampalataya kay Jesus, sa mga nagiging alagad ng Panginoon. This year, we continue to declare the Lord of increase, and the following year, this year 2020 and the year 2021, we will continue to declare and decree and even legislate the Lord of increase, because we want an increase in quality. Yung mga member magiging disciple maker din. At yung mga leader, magiging church planter sila. Yun lang po ang ating gagawin. Making disciples, church planting. Pero may mga estrategiya yan, may mga sistema yan, may mga milestone yan. Yung mga planning, yung mga implementing plans, yung mga dapat gawin. At ito na nga po, pagkatapos ng quarantine na to,
tayo naganda na, tayo naglinis na, tayo mananatili nakapokus sa misyon ng Diyos. Why we are doing this? To experience what the early disciples experienced. They continue to pray, they continue to study, they continue to have fellowship, and the Lord added to them those who are being saved. Daily pa, araw-araw, nagdaragdagan Diyos ng mga naliligtas. Bakit? Kasi yung ginagawa nila, araw-araw sila nag-aaral ng salita ng Diyos. Araw-araw silang nagkakaroon ng small group sa kanilang mga tahanan. Araw-araw nilang inaalala ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng breaking of bread. Araw-araw silang nagkakaroon ng pulong panalangin o prayer meeting. That's why the result is, the outcome is, they experience the God's mighty work. They experience signs, wonders, and even miracles. So, in my conclusion, let us continue to prepare ourselves. Let us continue to reflect our lives. Let us continue to preserve ourselves because of God's purpose. Ang sabi po sa Gawa chapter 5 verse 42. Tingnan natin yung Gawa 5:42. Ang sabi po doon ay patungkol sa sagot na why we are doing this before we end this message. Ang sabi po doon, at araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay upang magturo at mangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Yun din po ang gagawin natin. Pagkatapos ng quarantine na to, gagawin natin, maghahanda, maglilinis, magpapanatili, and then we will go out house to house to share the good news of salvation through Jesus Christ, our Savior. Amen? So, ang sabi pa po sa Acts 6 verse 7, Acts chapter 6 verse 7, sa Tagalog, sabi dito, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang mga sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. Maging sa mga paring Hudyo ay marami ring sumampalataya. Biro mo, sa kapanahon na mga paring Hudyo na convert, naging alagad ng Panginoong Hesus sa pangangaral ng mga apostol at alagad ng Panginoong Hesus. Ganun din po ang ating gagawin. Magbabahay-bahay tayo. Magsishare tayo ng gospel. Magbibigay tayo ng gospel tracts. I-invite natin sila to pray to receive Christ. Whether they like it or not. If they don't want to pray to receive Christ, okay lang po. Ang mahalaga na ibahagi natin ang mabuting balita. Okay? Let us go to God in prayer. Heavenly Father, thank you for your message this morning. Thank you for continuing encouraging us, inspiring us to your word and to your presence, O God. Help us not to forget, not to neglect the mission you gave us to do. Dakilang Diyos sa aming Ama, marami pong salamat sa iyong mga salita na nagbigay hamon at paalala sa amin upang kami ay manatiling focus at i-preserve ang aming mga sarili. Patuloy maging in line, in tune sa iyo, Diyos. Salamat po dahil iniling namin, O Diyos, na yung naranasan ng mga early disciples ay maranasan din namin. Kaya alam po, mayroong kondisyon. We must continue to prepare ourselves, continue to reflect our lives on God's mission, and continue to preserve ourselves because of God's purpose. And the purpose is to make you known to the people around us, around the church in Barangay Tres. Yes, sa mga nanonood, nakikinig, nakapakinig dito, hinahamon ko kayo. Magbalik na loob na kayo sa Panginoon Diyos. I-in-tune na ninyo ang inyong sarili. Iwanan na ninyo ang dati ninyong makasalanang buhay. Sumampalataya kayo sa Panginoong Jesus. Repent. Magsisit, magbalik loob sa Diyos. Tanggapin ng Diyos sa inyong buhay.
pag-aralan ng malaliman ng salita ng Diyos. Kausapin ninyo sa araw-araw. Yun po ang dapat natin gawin. Maraming po salamat at Diyos. Pagpalain po lahat ng kapatiran, ang mga kasama namin, mga kaibigan namin, ang mga mahal namin sa buhay. Patuloy Diyos, ingatan mo po sila sa pandemic COVID-19 na ito, Diyos. Salamat po sa ipong kapurihan, kapasalamatan. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen at Amen. Praise God. Hallelujah.